Ito ang latest mock draft para sa June 27 PH Time NBA Draft sa first round. Ilalagay ko lang dito yung lottery pick na base to sa USA Today na merong mga comparison doon ng mock draft sa iba-ibang website. So far, meron na kasing consensus number 1 overall ngayong taon. So disclaimer, merong ilang araw pa bago yung mismong draft kaya pwede magbago yung mga teams sa rank nila. Pwede pa kasi magkaroon ng mga trades at yung history ng mga picks na nakuha din ng ibang mga teams dito. Sa number 14 ang Portland. Galing to sa trade ng Golden State noong 2019 para kay Andre Iguodala papuntang Memphis. Ang backstory kasi ng pick na to ay nagresulta kung bakit nakuha ng Celtics si Holiday at si Porzingis. Nagmula ang pick sa Golden State na ginamit naman ng Memphis sa 3-team trade sa Wizards at Boston. Nakuha ng Celtics si Porzingis at yung first round pick ng Golden State na ginamit naman ng Boston kay Holiday mula Portland. Ang nakalagay dito bilang number 14 pick ay si Jacoby Walter na combo guard na galing Baylor. 19 years old na may average sa freshman year niya na 14 points, 4 rebounds, 37% sa field at 34% sa 3-point area. Base yan sa USA Today at ESPN. Based naman sa The Ringer, ang nilagay doon na number 14 pick ay si Tijane Salaon na pwede kasing ma-pick pa ng mas maaga. Ang Bleacher Report, ang nilagay doon si Tristan da Silva na isang Brazilian-German player. Sa number 13, ang Sacramento Kings. Ang nakalagay na pangalan si Devin Carter na 6'3" point guard galing Providence. 22 years old na 19 points, 8 rebounds, 3 assists, 47 and 37%. Si Nikola Topic ang isa din sa mga kasama na projected na makuha ng Sacramento Kings. Dati kasi kasama siya sa top 3 pick pero nagkaroon kasi siya ng injury. Ang ibang player na nilagay pa doon ng ibang website na option sa number 13 ay si Ron Holland na galing G League Ignite na isa din sa mga top prospect dati kaso nga lang nagkaroon ng injury. Yung isa pa si Kelel Ware na 7-footer na center na meron na ring invitation sa green room. Dito kasi nilalagay yung mga top prospect. Meron siyang 16 points at almost 10 rebounds per game. Sa number 12, OKC Thunder. Itong pick na to galing sa Chris Paul at Russell Westbrook trade noong 2019. Andito yung pangalan ni Cody Williams ng Colorado, ang kapatid ni Jalen Williams. Posible magsama yung mag-utol sa Thunder. Magkaibang position si Cody at si Jalen Williams. Kung magkakataon din, parehas silang 12 overall. Posible pa kasing tumaas ang rank nitong si Cody Williams. Ang kasama din sa number 12 ng mock draft ay si Zach Edey na best player sa college sa loob ng 2 taon at yung isa pa si Tijane Salaon. Sa number 11, Chicago Bulls. Almost nilagay itong consensus na mapipili si Rob Dillingham ng Kentucky, ang nanalong 6-man at Freshman of the Year, 6'3" point guard. Sa Kentucky last season, meron siyang 14 points, 3 rebounds, 4 assists, 47% sa field at 44% sa 3-point area. So maraming guards na rin na napili sa draft ang Bulls dati. Ang nakalagay pa dong isang option ng Bulls kung sakaling maunang mapili itong si Rob Dillingham ay si Devin Carter. Sa number 10, Utah Jazz. Dalawa ang nilagay dito ng 4 na website na potentially mapipili ng Utah sa number 10. Si Dalton Knecht at yung isa pa si Nikola Topic. Si Dalton Knecht ang isa sa mga oldest player na kasama sa draft. Nasa 23 years old na. Scorer din siya na meron 21 points, almost 5 rebounds, 45% sa field at 39% sa 3-point area. Ang isa sa mga arsenal ni Knecht, off-the-ball shooting. Yun din ang kalimitang hinahanap ng mga teams ngayon. Sa number 9, ang Memphis. Nagkakaproblema na sila sa salary cap at sa tax dahil kay Jaren Jackson Jr. at Ja Morant kasama pa si Desmond Bane na meron ng malalaking kontrata. Kaya pinakawalan nila dati si Dillon Brooks at kahit si Steven Adams. Ang near consensus para sa number 9 sa Memphis ay si Ron Holland ng G League Ignite. Si Ron Holland kasi yung posibleng pamalit bilang small forward dahil nga nabakante yon mula nang umalis itong si Dillon Brooks dito sa Memphis. Ang number 8, San Antonio Spurs. So isa to sa mga draft picks nila sa top 10. Galing to sa trade sa Raptors. Ang San Antonio, ang nakalagay kasi dito pwede nilang piliin si Tijane Salaon, Rob Dillingham at Devin Carter. Pero ang pinaka-ideal nilang piliin si Tijane Salaon dahil nga 6'9" na merong 7'1" wingspan para maging kapartner ni Wemby.
Isa pa, dati nang nireport na siya yung target talaga ng San Antonio. Pero kung mauuna kasing mapili, itong si Salaon, andun pa sina Devin Carter at Rob Dillingham. Sa number 7, Portland ulit. Ito yung ikalawa nilang pick sa first round. Ang almost consensus doon si Donovan Clingan ng Yukon, yung isa pa si Cody Williams. Tumaas ang draft stock ni Donovan Clingan mula nung magka-rumors na isa siya sa option ng Lakers nung si Dan Hurley pa ang isa sa mga candidates sa coach. Hindi natuloy bilang coach si Dan Hurley pero si Clingan kasama pa rin bilang top pick. Dahil din yon sa kanyang rim protection at pick and roll player, siya din ang pangalawang may pinakamalaking wingspan sunod kay Zach Edey. Isa pang potential na pwedeng piliin ng Portland kung sakaling magiging available pa ay si Cody Williams. Sa number 6 naman, Hornets, andun pa ang option ni Dalton Knecht, Donovan Clingan at Stephon Castle na nilagay ng tatlong website. Si Stephon Castle yung isa sa mga option na pwede makuha ng Hornets na nakalagay naman sa ibang report, mas mapipili siya ng mas mataas sa number 6. Kaya andun na pwedeng maging available si Knecht at itong si Clingan para sa Hornets sa number 6. Sa number 5 ang Detroit. Ang nandito si Matas Busilis na naglaro sa G-League Ignite. Almost consensus siya sa number 5 sa paparating na draft. Si Cody Williams yung isa sa mga option pa rin doon. Si Busilis may average na 14.7 rebounds, 44 and 37%. Small forward at power forward. Comparison si Franz Wagner. Pero para nakikita ko dito si Cooper Plug din. Halos same build. Nag-commit na siya maglaro para sa Lithuanian national team. Siya yung under the radar sa top 10. So, hindi international player si Matas, pinanganak siya ng Chicago. Yung parents niya galing Lithuania. Ang Detroit nga lang mukhang nadala ng pumili ng international player. Pero si Matas hindi makukonsider na international player dahil mostly naglaro siya sa US. Sa number 4, San Antonio. Ito yung una nilang pick sa first round. Si Stephon Castle ng Yukon yung option ng San Antonio doon. Siya yung consensus na nilagay ng mga website kahit sa NBA Draft.net. 6'7 shooting guard at point guard. Base pa sa NBA mock draft, ang nakalagay doon kukunin ay si Castle at si Salaon para sa Spurs. Ito yung number 4 at number 8. Siya yung nilagay na consensus sa number 4 para sa San Antonio dahil nga big point guard at isa pa, pwede din maging perimeter defender. Sa number 3, ang Houston Rockets. Una nilang pick sa first round. Galing to sa trade nila sa Brooklyn Nets para kay James Harden. Si Reed Sheppard ng Kentucky, yung pinaka nakalagay ditong consensus. Ang comparison niya, si Mark Price at Jimmer Fredette. Kapag sinabing consensus, majority ng mga website siya yung nilalagay doon bilang number 3 or kung sino yung pipiliin. 6'3 shooting guard at point guard. Analytic machine kasi itong si Sheppard. 12 points, 4 rebounds, 4 assists, 2 steals, 53% sa field at 52% sa 3-point area. Yung size niya mababa kumpara sa ibang shooting guard. Pero yung defense analytics din nitong si Sheppard mataas dahil nga sa kanyang 2 steals per game. Siya din ang may pinakamataas na 3-point shooting percentage sa draft class. Sa 144 attempts ni Sheppard sa college, almost 75 doon ang pumasok. Almost automatic din siya sa jump shot at catch and shoot. Sa number 2, ang consensus para sa Wizards si Alexander Sarr. Based kasi sa mga scouting report, isa din sa mga hinahanap ng mga teams ngayon, lalo na sa nangyari sa playoffs, kapag 7-footer, kayang dumepensa ng nasa number 1 hanggang number 5 position. Sa Alexander Sarr ay pwede pang ma-develop bilang isang hybrid center dahil sa shooting na meron siya na pwede pang mag-improve kapag naglaro sa NBA. Meron ding guard skills kahit papano na advantage yun kumpara sa ibang sentro. Base pa sa mga scouting report ng CBS, role player pa si Alexander Sarr. Ang number 1 pick Atlanta Hawks, sinabi na rin ni Landry Fields na ikikip nila ang number 1 overall. Meron pa rin naman mga rumors na potential ma-trade yung number 1 pick at bumaba sila ng rank dahil yon sa contract ng number 1 pick na lalagpas sa salary cap at tax threshold. Ang consensus na nilagay na number 1 si Zachary Richache na 6'9 small forward na posibleng 2 sunod na taon na galing France yung makuha ang top pick. So dati siyang teammate ni Wemby sa isa din sa mga professional team sa France. Base pa sa scouting report, modern day small forward, catch and shoot player, good perimeter defender na pwede pang mag-improve.